Naku po, Chloe San Jose may anak sa ibang lalaki at hindi first boyfriend si Carlos Yulo. Yan po yung ating bibigyan ng komento, reaction, opinion sa araw na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. Kaya naman wag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! So, ito ang isa sa revelasyon na nakakagulat at ano nga kaya ang magiging say dito ni Chloe San Jose? I-deny niya kaya ito? Mula sa isang netizen, sinabi niya na totoo naman daw na itong si Chloe sa kanyang kwento sa Tony Talks ay umalis at nakitira talaga. Totoo namang sinabi niyang nakitira siya sa ibang bahay pero hindi sa kaibigan niya. Umuwi siya sa bahay ng pinsan ko sa Australia. Nakisiksik siya doon kahit ayaw ng tito ko sa kanya. 1 and 7 months naman daw ay nakipag-live-in ito, tapos nung ito ay mabuntis, pinalaglag ito, iniwan ang pinsan ko, yan doon niya nakilala na sugar daddy niya na hinuhut-hutan niya kaya naging ganyan ang itsura niya bago pa man nakilala si Kaloy. So ayon kay Tony, tinanong niya kung si Carlos Yulo ba ay first boyfriend nitong si Chloe at ayon kay Chloe, yes, first boyfriend niya. But anyway, is ibang sinabi na ni Chloe at dininay niya na ito na kung may maipapakita nga daw na ebidensya na may anak siya, eh bibigyan niya pa ng reward yung nagsabi nito. But anyway, itong nagsabi nito ay pinsan mismo niya ang tinira ni Chloe San Jose, kaya 100% sure siya na totoo sa sinasabi niya. So, suggestion ng ilang netizen, dapat daw ay ikwento rin niya para buo ang storya niya. Ang feeling api siya para makuha niya ang simpati ng tao kasi hindi convincing ang kwento niya. Yun naman pala, mas makakapagkwento talaga ang mga tao yung nakakakilala sa kanya. Kaya gusto niya maalis ang utang na loob. So, yan ang naging reaksyon ng mga netizen. Well, ano masasay niyo about dito? Sabi nga ng ilan, mahirap daw din talaga ang kalagayan ni Chloe dahil sa kwento nito, hindi siya lumaki sa kanyang ama, siya ay lumaki sa lola. Pero karaniwan kasi ang lumalaki sa lola, talagang mas sila yung mapagmahal. Ayon din sa kwento, ginawa ng lahat ng nanay ni Chloe para makarating sila sa Australia, matinding pagod, trabaho, pero ganun nga yung kinahinatnan. So sino nga ba ang may problema? Ang nanay ni Chloe o si Chloe? Ano sa palagay nyo? Yan ang ating show this up update. Images for all credit to the rightful owners. So bali ang nag-post pala neto mga tagapanood is yung pinsan di umano na tinuluyan ni Chloe San Jose doon sa Australia. At sinasabi din po doon ng pinsan niya na nagkaanak si Chloe San Jose at pinalaglag daw po ito. Natural mga tagapanood dahil pinalaglag niya, wala na pong bakas to. Kahit ano pong sabihin ni Chloe San Jose na ilabas kung may anak siya ay bibigyan niya pa ng premyo. Eh ano pong ilalabas kung pinalaglag po nila? 'Di ba? Maliban na lang kung ituro niya kung saan niya inilibing yung pitos na pinalaglag niya. 'Di po ba mga tagapanood? Pero ako nakakagulat mga tagapanood ha. Personally ako nagulat ako dito. Kung ito'y totoo, napaka mga tagapanood, nakakapanghina. Kung ako lalaki, nakakapanghina po mga tagapanood. Lalo na kung sasabihin mo, halimbawa, ikaw yung boyfriend, sasabihin sa'yo na ikaw ang first boyfriend ko. Di po ba? Dininay niya lahat yung mga past relationship niya, yung kung nagkaanak man siya doon, dininay niya. Tapos biglang malalaman mo na lang na nagkaanak yan, nakunan yan. Tapos iba sa ibang taong maririnig, ganun po mga tagapanood, di ba? Nakakapanlambot po yun. Pero dahil nga sobrang bulag na si Carlos Yulo sa pagmamahal niya kay Chloe San Jose, hindi niya na po talaga mapapansin yun. At siguro, kung totoo man yun mga tagapanood, matagal na pong nailinis yan o nagawa ng paraan ni Chloe na hindi po sumingaw. Kahit anong hanap mo, hindi mo makikita kung maganda po pagkakatago. Tingin ko mga tagapanood, totoo to. Kasi kung hindi totoo mga tagapanood na magpo-post ng ganyan, ididemanda mo yan. 'Di ba? Cyber libel 'yan, mga tagapanood. Paninirang puri, pwede rin po. 'Di ba? Pero wala pong ginawa si Chloe San Jose, 'di ba? Hinamon niya pa po
na kung may mapapatunayan o may mailalabas na anak, bibigay niya po ng premyo. Di ba mga tagapanood, paninira sa kanya yan. Kung hindi totoo po mga tagapanood gagawa nila ng action yan, idedemanda nila yan. Ganun po kasigurado yung nag-post nito mga tagapanood na talagang sinasabi niya po yung katotohanan at hindi siya natatakot na mademanda. Di ba? Kasi may pinanghahawakan po siyang ebidensya patungkol sa sinasabi niya po mga tagapanood, di ba? Ako, Kaloy, mag-isip-isip ka na talaga. Pag-isipan mo ng mabuti. Baka nalilinlang ka lang, nasobrahan ka lang sa pagmamahal mo kay Chloe San Jose. So yun lang po mga tagapanood, may nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.